habang pa, kahit natatakot, kahit pagod, o kahit walang kasiguraduhan. Habang tayo nakatayo dito ngayon, nagbabalik tanaw ako sa mahaba at masalimuot na paglalakbay na nagdala sa akin sa puntong ito. Sa lahat ng mga hamon, kabiguan, tagumpay at pag-asa. Ito na ang pagtatapos. Ngunit ang bawat hakbang na tinahak natin upang makarating dito ay puno ng kwento. Bilang isang bata, hindi ko iniisip na darating ang araw na ito. Minsan nga, habang lumalaki ako, akala ko ang mga pangarap na tulad nito ay para lamang sa iba. Maraming pagkakataon na ako'y nagduda. Nagsabi sa sarili ko, kaya ko pa ba? Matatapos ko ba ito? Kaya ba ng mga magulang ko na tustusan ang mga pangangailangan namin magkakapatid? Sa bawat pagsubok, sa bawat kabiguan, at sa bawat pagkatalo, ang mga tanong na iyon ay nagpatuloy. Pero ang mga tanong na iyon sa kalaunan ay naging bahagi ng aking lakas. Hindi ko po makakalimutan ang mga gabi ng pagpupuyat, ang mga proyekto na sabay-sabay natin kailangan tapusin, at ang mga pagsusulit na pakiramdam ko'y hindi ko na kayang magpasan. Ngunit sa bawat gabing natatakot ako, hindi ko na kayang ituloy. May mga taong palaging nariyan upang sabihin, kaya mo yan, sige lang, laban lang. Hindi po ako nakarating dito na mag-isa. Isa na sa mga pinakamalaking pagsubok ng aking hinarap ay noong unang araw ko sa grade 12. Ang mga unang araw ng huling yugto ng aking senior high school. Isang hamon na nagbigay daan para mas mapagtutuko ang tunay na kahulugan ng padayon. Sinupagod agad ako ng hamon ng pagkakasakit. Tinamaan ako ng puluto. Wala akong magawa. Kahit gustong-gusto ko nang nasa paaralan ako, hindi maaari dahil hindi lang ako ang kailangan isaalang-alang. Hindi sa panibagong taong panuan ang pinanggalingan ng pag-alala ko. Hindi ang kati o landat ang naramdaman ko ng mga araw yun, kundi ang takot. Takot na hindi na ako makahabol sa aralin sa klase. Takot na baka mapag-iwanan ako. Si Ma'am Irish, ang aking advisor, ang isa sa mga unang-unang umalalay sa aking mga alalahanin at nagsabi, kaya mo to. Hindi siya nag-atubiling humanap ng paraan upang magsabay ako sa klase. I'm grateful din sa aking mga guro na pumayag na naka-video call ako habang sila ay nagtuturo. Nakikinig ako at natututo pa rin habang nagpapagaling sa bahay. Kasabay din nito ang suporta ng aking mga kaklase na nagpadala ng mga notes at mensahe ng pag-asa. Habang ang aking katawan ay pinanghihinaan, ang aking puso naman ay pinapalakas ng malasakit ng mga taong nasa paligid ko. Sa mga panahong iyon, mas tunay kong naunawaan ang ibig sabihin ng padayon. Hindi ito simpleng pagsulong. Ito ay ang pagpiling bumangon at lumaban, kahit pa parang walang kasiguraduhan. Ito ay pagtanggap na may kahinaan tayo, pero hindi tayo basta-basta sumusuko. Ang edukasyon ay hindi lamang nasusukat sa numero ng ating grado. Minsan, ito ay mas nakikita sa paraan ng ating pagtindig. Sa mga gabing pinilit nating tinatapos ang mga gawain kahit pagod na tayo. Sa mga sandaling wala na tayong lakas, pero pinili pa rin natin bumangon. Minsan po, iniisip ko kung paano pa ako nakarating dito. Madalas ko pong tanungin ang aking sarili, paano ko nagawa ito? Paano ko nakayanan lahat ng hirap at pagsubok? Ang sagot ay, hindi ko magagawa ito ng mag-isa. Lahat ng mga ito ay isang kolektibong tagumpay. Tagumpay ng bawat magulang, guro, at kaibigan na patuloy naniniwala sa amin. Kahit kami minsan ay hindi na naniniwala sa aming sariling kakayahan. Sa lahat ng aking naging guro, mula pa noon, elementarya hanggang sa senior high school, isang taus-pusong pasasalamat ko.
Hindi matutupasan ng kahit anong parangal ang mga aral, gabay at malasakit na patuloy niyong ibinigahari. Kayo ang tunay na mga bayani sa likod ng bawat tagumpay naming mag-aaral. Sa aking mga naging advisors sa junior high school, maraming salamat po sa pag-ubog, hindi lamang sa aming kaisipan, kundi pati na rin sa aming pagkatao. Sa bawat paalala, sa bawat paggabay at bawat tiwalang ibinigay niyo sa amin, natuto kaming tumayo sa sarili naming mga paa at naniwala sa sariling kakayahan. At sa senior high school, sa pamumuno ng dedikado at napakasipag na binasang guro, Ginang EJ Caladria, isang taus-pusong pasasalamat po. Pati na rin kina Ma'am Abby Manekla, ang aming tagapagpayo noong grade 11, at kina Ma'am Mabig at Ma'am Sai, maraming salamat po sa inyong tulong, gabay at kabutihang loob na ipinakita niyo sa akin. Hindi ko po makakalimutan ang suporta niyo sa akin. Mahal ko po kayo. At kay Ma'am Irish, ang aming mama ng Levites, wala pong sapat na salita para ipahayag ang pasasalamat namin lahat. Hindi ka lamang naging guro, ika'y naging ina sa panahong kailangan namin ng higit pa sa akademikong gabay. Mahal na mahal ka po ng Levites, Mama Irish. Sa aking mga minamahal na kaklase, kayo ang mga naging kasangga ko sa bawat tagumpay at buha. Kayo ang naging tahanan ko sa loob ng 2 taon ng ating paglalakbay sa senior high school. Isa kayo sa mga dahilan kung bakit nalagpasan ko ang bawat hirap na kinakaharap ko. At ang takot ay naging tibay ng loob. Ang bawat tawanan, bawat paghahabol sa deadline, bawat sandaling sabay-sabay tayong humihinga sa gitna ng pagod. Lahat ng yon ay mga kayamanang dadalhin ko habang buhay. Sa aking mga kaibigan mula grade 7 na hanggang ngayon, kahit hindi na tayo magkaklase sa huling 2 taon, sa inyo, natutunan ko na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa lapit o layo sa isa't isa, kundi sa tibay ng ugnayan na nabuo sa paglipas ng panahon. Kayo ang mga taong nakakakilala sa aking mga pinakamahinang sarili. Ngunit patuloy na naniniwala sa aking kakayahan. At syempre, isang taus-pusong pasasalamat din sa Aplaya National High School. Maraming salamat po sa pagkakataong maging bahagi ng isang institusyon sa loob ng 6 na taon, na nagbigay sa amin ng hindi lang kaalaman, kundi pati na rin ang malasakit at tunay na pagkalinga. Sa bawat guro, kawani at administrator ng paaralang ito, salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtutok sa aming tagumpay. Dito po namin natutunan hindi lamang maging mag-aaral, kundi maging mabuting tao na may respeto at disiplina, nagpapatawad, nagbibigay at nagpapatuloy sa kabila ng hamon ng pagsubok. Sa ating mga magulang, kayo ang aming unang guro, unang tagapagtanggol at unang tagahanga. Sa likod ng bawat tagumpay namin ay ang walang kapantay ng sakripisyo at pagmamahal. Kayo ang nagturo sa amin kung paano mangarap, maniwala sa sarili at higit sa lahat, magmahal ng walang hinihinging kapalit. Sa aking mga sariling magulang, Mama Au at Papa Dong, salamat po sa walang sawang paggabay at pagbibigay ng pagmamahal sa aming magkakapatid. Kayo po ang dahilan kung bakit ako patuloy na nangangarap. Kayo po ang aking tunay na yaman. Para sa aking Mama Au, paano ko ba bibigkasin ng lalim ng aking pasasalamat? Ang superhero ko ay walang superpowers o may makukulay na kasuotan. Siya ay nakasuot ng apron, may hawak ng walis at kutsara, at puno ng pagmamahal na walang kapantay. Hindi mo kailangan ng kapa, Papa, para matawag na superhero. Dahil para sa akin, daig mo pa ang may superpowers. Dahil kaya mong gawin ang lahat para sa aming magkakapatid. Maraming salamat, Mama ko, sa lahat ng sakripisyo mo sa amin. Mahal na mahal kita, higit pa sa kayang sabihin ng mga salita. At higit sa lahat, sa Panginoon. Maraming salamat po.
Kayo ang naging lakas namin sa bawat araw na gusto na namin sumuko. Ang lahat ng tagumpay na ito ay para sa inyo. Sa aking mga kapwa nagsipagtapos, mga kasama kong lumaban, nadapa at bumangon. At muli, nangarap na malayo pa, pero malayo. Kung babalikan natin ang ating pinagdaan, sana ay yakapin nyo ang inyong sarili at sabihin, salamat at hindi ka sumuko. Sapagkat nalagpasan nyo ang mga panahon halos wala na yung lakas para bumangon. Ang mga sandaling gusto nyo na bumitaw dahil sa bigat ng mundo. Hindi lang bilang mag-aaral, kundi bilang isang anak, kapatid at kaibigan. Naalala niyo ba yung tahimik ang umiiyak habang nakatuloy sa mga deadline? Habang pinipilit tapusin ang gawain kahit pagod na pagod ka na? O yung mga araw na pakiramdam mo, wala ka nang kakampi, pero pinili mong lumaban? Dahil sa gitna ng lahat ng puyat, pressure, expectations, at personal na laban, hindi kayo sumuko. Tayo ang henerasyon ng pagkakaisa, henerasyong natutong tumaman, umunawa at magmahal sa kapwa. Dahil alam nating lahat kung gaano kahirap ang maging matatag sa mundo nito. Itaas natin ang ating mga pangarap ng may dangal at pagmamalaki. Hayaan natin ito'y lumipad ng pataas, ngunit huwag nating kalimutan ang mga paa nating nakatapang paligid. At kung may matutunan man tayo sa lahat, marahil ito yung hindi mahalaga kung gaano kabagal ang ating abante. Basta't patuloy tayong sumusulong at kung hanggang saan tayo dadalhin ang ating mga pangarap, naway huwag sana tayong sumuko. Oo, malayo pa ang ating tatahakin. Ngunit kung sisilipin natin ang ating pinagmulan, malayo na rin ang ating narating. Muli, mula sa kaibituran ng aking puso, ipinagmamalaki ko kayong lahat. Padayon, aking kapwa nagsipagtapos. Maraming salamat.